Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello po, Boss Kira. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ali. Silent listener mo po ako sa podcast ninyo simula pa nung taong 2023. Pero this time, gusto ko naman pong mag-share ng story ko. Sa 25 years ko pong nabubuhay, marami-rami na rin akong na-encounter ng mga paranormal. Yung iilan, naikwento lang po sa akin. Pero may ilan din na ako mismo ang nakaranas. Ito pong kwentong isi-share ko sa inyo ay mga karanasan ko noong college years ko. For context po, sa isang private Catholic school po ako nag-aral nung college. First year pa lang ako, marami na pong mga nakakatakot na kwento about sa school namin na yon. Pero yung pinakaunang paranormal experience ko po na ako mismo ang nakaranas, second year na po ako noon. Second subject, mga 1:30 po ng tanghali. Dalawa po kami ng best friend ko na nag-CR. And yung mga oras na yon, halos walang masyadong nasa labas kasi nga oras ng mga klase. Tatlo po yung cubicle ng CR namin. Tapos sa sobrang kaartehan ko noon, sa gitnang cubicle lang talaga ako nagsi-CR. Pagpasok namin, kitang-kita namin sa awang ng pinto ng CR na may paa ng bata sa cubicle kung saan ako nagsi-CR. Naka-black shoes na typical na pangbata, tapos legs lang yung kita namin. So obviously, ang isip namin may tao. Nakasara din kasi yung pinto nun at bukas yung gripo. So sabi ko, mamaya na kami. Hintayin na lang namin na lumabas yung bata. Bale, ang setup, paglabas mo ng CR ng girls, may pader po sa left side. Tapos may malaking salamin doon. Nakakita siguro yung half body. Tapos sakop ng salamin yung buong pader na yon, na siyang nagsisilbering pagitan ng CR ng boys at girls. So malaki po talaga yung salamin. Kapag may lalabas ng CR, either makikita mo siya kasi dadaan mismo sa tabi mo or makikita mo yung reflection niya sa salamin. Nagtataka kami ng best friend ko noon. Bakit ang tagal lumabas tong bata? Nung una, nag-aasaran pa kami na baka nagbabawas ng sama ng loob yung bata. Kaya sobrang tagal. Pero pagkalipas ng mahigit 15 minutes na, bumalik na kami sa loob para kumustahin yung bata. Pagpasok namin, hindi na kami tumuloy sa loob, Boss Kira. Kasi wala nang tao sa loob. Hindi na nakasara yung pinto ng cubicle. Actually, bukas na bukas pa nga yung pinto. Tapos, bukas din yung gripo. Tumatapon na nga yung tubig. Wala kaming nakitang batang lumabas nun. Ni hindi nga namin narinig na tumunog yung pinto na bumukas. Which is, tutunog talaga dapat kasi bakal yung pinto na yon. Yung parang pang-gate ng bahay. Tumakbo talaga kami nun sa kantin, Boss Kira. Tapos doon na kami nagtanungan kung may nakita ba talaga kami o wala. Pagkatapos nun, hindi na kami pumasok ng last subject. Umuwi na kami kasi para akong lalagnatin nun. Itong mga sunod na experiences ko po, related pa rin sa college days ko. Pero this time, during retreat naman po namin nangyari. Bilang galing sa Catholic school,
Mandatory po sa amin ang retreat every school year. Okay naman ang experience ko sa unang 2 taon ko na sumasama sa retreat. May mga naririnig akong kwento noon pero tinatawanan ko lang nung una. Pero nung ako na mismo ang nakaranas, takot ang palagi kong nararamdaman sa tuwing maaalala ko yung pangyayari na yon. 3rd year college po ako noon, Boss Kira. Yung retreat house namin ay merong wrap-around balcony. So pwede kang mangapit bahay sa ibang rooms o pwede kang umikot sa buong floor kahit sa balcony ka lang dadaan. Medyo late na nung mga oras na yon. Siguro mga around 10 PM na nun. Nakatambay kami ng mga roommates ko sa balcony. Nagkukwentuhan lang at nagpapahangin. Supposedly, bedtime na po dapat yon. Pero we decided na magpalipas ng oras habang hinihintay naming matapos maligo yung mga naliligo pa. Merong nagra-rounds noon para i-double check yung mga rooms. Tapos sa balcony si Kuya dumadaan. Pero nung time na yon, wala pa namang nag-iikot. So nag-uusap-usap lang kami noon. Hanggang sa bumulong yung kasama namin na nandiyan na si Kuya. Sabay-sabay kaming lumingon. At oo nga, meron ngang lalaking naka-white na nakatayo sa pinakakanto ng balcony. Nakatalikod pa siya sa amin. So sabay-sabay kaming nagtakbuhan papasok ng kwarto. Nagpatay ng ilaw at nagpanggap na natutulog na. Siguro mga 10 to 15 minutes nang nakakalipas nun. Bumangon ulit kami kasi inaabangan namin pero hindi naman siya dumaan. May glass door kasi palabas ng balcony and glass windows din. So makikita mo talaga if may dadaan. Nagtatanungan pa kami nun kung may dumaan na ba. Baka kasi hindi lang namin napansin. Pero wala po talaga. Sakto naman na nagkaayaan na kaming tumambay ulit sa balcony nung dumaan si Kuyang nagche-check. Pero nagtataka kami kasi hindi siya naka-white, Boss Kira. Iba yung suot niya. Medyo iba nga rin yung tindig niya. Siyempre sinaway niya kami kung bakit nasa labas pa kami. Pero that time, deadma kaming lahat. Mas iniisip naming pare-pareho na alam namin na nakita na nga namin siya kani-kanina lang. Tapos naka-white nga yung suot niya kanina. Pero itong sumasaway sa amin, iba yung suot niya nung kaharap na namin siya. Hindi nakatiis yung isa kong roommate at straight to the point niyang tinanong si Kuya. Kuya, hindi ka pa ba dumaan dito? Parang nakita ka na kasi namin kanina eh. Andun ka pa nga o nakatayo. Sabay turo niya doon sa corner ng balcony kung saan nga namin siya nakitang nakatayo kanina. Tumawa lang si Kuya pero kita namin sa mukha niya yung pagtataka. Hindi pa. Hindi pa ako nag-iikot. Nasa baba ako kanina eh. Talagang kakaakyat ko pa lang. Dito pa nga ako dumaan eh. Sagot ni Kuya. Sabay turo sa opposite part kung saan namin siya nakita. Hindi naman kami makapaniwala sa sinasabi niya. Ipinipilit namin na nakita namin talaga siya kanina. Kaya nga kami nagtakbuhan papasok kanina kasi akala nga namin nag-iikot na siya doon sa floor na yon. Pero todo tanggi si Kuya. Hindi daw talaga siya yon kasi may ginagawa pa siya sa baba. So tinanong namin si Kuya kung sino pala yung nakita namin kung hindi talaga siya yon. Ewan ko. Ako lang naman yung nandito at saka si tita eh. Kasi nga magche-check ako. Umuwi na yung isang caretaker. Si brother kanina patulog. Sabi ni Kuya. Ang tinutukoy niya pong tita ay yung in charge po sa pagkain namin. Habang si brother naman po ay yung facilitator ng retreat. Hanggang sa makabalik kami ng Manila, Boss Kira,
Iisa lang yung tanong naming pare-pareho. Sino yung lalaking naka-white na nakita naming nakatayo sa may balcony? Samantalang wala na kaming ibang kasamang lalaki noon. Itong sunod naman po ay 4th year college na kami. Retreat pa rin. Paalis pa lang kami noon sa campus. And syempre, kagaya ng ibang mga school trips, laging may head count muna. 2 beses pa kaming nag-head count noon. Isa yung isisigaw ng bawat isa ang number. Then yung isa, yung bantay naman naming prof ang mano-manong magbibilang sa amin. Pagkatapos nun, bumiyahe na po kami. So fast forward tayo. Paalis na kami nun sa stopover. And again, nag-head count ulit kami. Nung una, Boss Kira, okay pa. Twice na nag-head count at nagbibilang din yung prof namin. Pero nung pangatlo at pang-apat na beses na, nagtaka na ako. Tumayo ako sa upuan para makichismis. At nagulat ako kasi yung prof namin galit na galit. Pati best friend ko noon at yung isa kong classmate nakatayo na para tumulong na magbilang. Yung prof namin, ini-insist niya na kulang pa kami ng isa. Kasi ang bilang daw niya sa amin nung bago kami umalis, 49 daw kami. Which is according sa list namin, 49 naman talaga kami. At 49 nga din daw yung bilang niya. Paulit-ulit na rin siya na i-check daw namin yung katabi namin kung meron pang nawawala. Especially yung mga group of friends na magkakatabi sa dulo ng bus. Sure ba kayo na kompleto na? Yung nakatalukbong dyan sa pinakasulok, bumaba ba yan? Nasa na yon? Nagtaka naman yung magbabarkada doon sa pinakadulong row. Kasi wala naman daw nakatalukbong sa kanila buong biyahe. Pero ipinipilit ng prof namin na meron daw. Babae daw na mahaba ang buhok, nakatalukbong ng white na kumot o jacket. Tapos parang tulog noong umalis kami. Inilalaban ng mga nasa dulo na walang nawawala sa kanila. At ni wala ngang may white na kumot o jacket sa kanila. Itinaas pa nila yung mga hoodie nila para lang ipakita na wala talaga. So ang ending, umalis kami ng bus stop na as is, na kulang daw ng isa. Sabi na lang ng prof namin, mukhang may nakisabay sa atin ah. Pagkatapos nun, okay na. Parang nakalimutan na nga po namin na may ganoong pangyayari nung papunta kami. Pagdating namin sa retreat house, ay okay naman po ang lahat. Usual naman po. Kinagabihan, nagkaroon kami ng pangkalahatang katahimikan as part ng retreat namin. So technically, walang pwedeng mag-usap-usap, walang pwedeng magsalita, or kahit magbatian hanggang kinabukasan. Pero dahil medyo may katigasan yung ulo namin ng mga tropa ko that time, tumambay kami sa balcony ng retreat house. Kabilang side lang po ito ng balcony kung saan nangyari yung sa lalaking naka-white. Paharap sa Taal Lake, pero same floor pa rin kami. Mag-11 PM na nun. Tahimik na yung buong retreat house. Even yung paligid namin, tahimik na. Typical na retreat house na nasa liblib part ng Tagaytay. Mapuno, layo-layo yung mga bahay at wala ni isang bahay na malapit sa amin. Kami na lang ng mga tropa ko yung nagkukwentuhan nun na nasa labas pa. Bali 4 kaming nakatambay sa labas. 3 kami na nakaupo sa lounge. Tapos yung isa, nakatayo lang, nagayosi.
Ang sarap pa ng tawanan namin nun. Kakasindi lang din ng panibagong yosi ng tropa ko. Tapos, pare-parehas kaming natigil yung pagtawa kasi may bigla kaming narinig na iyak ng batang babae. As in iyak na palahaw, Boss Kira. Hindi siya yung mahina o pabebeng iyak. Parang yung iyak ng mga namatayan sa movies. Yung kulang na lang magwala. Ganun po yung iyak na naririnig namin that time. At ang mas nakakatakot pa nito, yung iyak, dinig namin na literal na katabi lang namin. Yung takbo namin nun, para kaming nasa comedy movie. Para kaming sabay-sabay na naglo-loading ng 3 seconds bago kami sabay-sabay na tumayo at pumasok na ng kwarto. Yung tropa ko na nagyoyosi, hindi na pinatay yung sigarilyo niya. Binulsa na lang niya habang tumatakbo. Tapos kaming mga nakaupo, kanya-kanya na kami ng unahan. Yung nasa left side ko, tinalon na lang yung upuan. Ako parang champion ng track and field. Parang feeling ko, 0.3 seconds lang yung duration ng tinakbo ko mula sa lounge chair hanggang sa kama ko. Yung best friend ko nun umiiyak na habang papasok kasi naiwan niya yung tsinelas niya sa labas. Galing pa daw ng Indonesia yon pero ayaw na naming balikan pare-parehas. Nung nakatalukbong na kaming pare-pareho sa mga kama namin, doon na kami nagkatanungan kung lahat ba kami ay narinig yung iyak ng bata. May nagising pa kaming kasama sa room, nagalit kasi naghaharutan pa daw kami. Gabi na nga. Tapos nung tinanong namin siya kung may narinig ba siyang iyak, nagalit siya lalo kasi ang lalakas daw naming manggago. Walang nakatulog sa amin nung gabing yon, Sir Kira. Kinabukasan, nagtanong-tanong kami sa mga kalapit naming room kung may narinig din ba sila or kung may umiiyak ba sa kanila na ganon. Pero wala naman daw. Imposible rin kasi talaga. Kasi nga, iyak ng bata yung nadinig namin. At wala pong bata sa retreat house namin, Boss Kira. Kinumpirma po yun ng mga staff ng retreat house. Hinding-hindi ko po makakalimutan yon, Boss Kira. Nakakatawa man po yung naging reaksyon namin. Pero kapag naaalala ko to, hanggang ngayon, nadidinig ko pa rin sa loob ng utak ko yung tunog ng iyak ng batang babae na yon. Marami pa akong maikukwentong karanasan, pero hanggang dito na lang po muna, Boss Kira. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko. God bless and more power po sa inyo at sa podcast na ito. Magandang araw, Boss Kira. First time ko pong magsisend ng nginig story after kong malaman yung channel mo sa girlfriend ko. Anyway, shoutout pala sa girlfriend ko na si York. Ako muna ang magsisend since busy ka pa. Thank you sa pag-recommend sa akin sa channel ni Boss Kira. Meron na akong mapapakinggan kapag di tayo magkasama at mag-isa lang ako. Imbis na kinikilig,
heto at nanginginig. Pakiayos na lang po ang story ko if ever na magulo. So ayun nga po, I am Newey, girlfriend New York na nag-send na rin ng story sa inyo before. Parehas po kaming nag-aral sa university na nakwento niya sa story niya. Parehas din kaming may na-experience na nakakanginig sa horrifying nursing hall doon sa campus namin na yon. Way back college days, magkasama kami ng tropa ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Sean. Pareho kaming old students na sa campus na yon, since pre-pandemic era pa. Isang araw, habang nasa campus kami at nagkukwentuhan, bigla ko na lang naisipan na hamunin siyang pumunta sa nursing hall. Pumayag naman siya. Bandang 7 PM kami pumunta nun. Nagkukwentuhan pa kami habang papunta kami sa nursing hall. Paakyat na kami ng 3rd floor nun, nung nakaramdam kaming pareho ng takot. Pero nag-decide kami na tumuloy pa rin paakyat kahit nakakaramdam na ng takot. At habang paakyat na kami ng 4th floor, kada hakbang namin paakyat ng hagdan, ramdam namin na unti-unting tumitindig ang mga balahibo namin. Pero hinahayaan lang namin at tumuloy pa rin kami. Nagsimula kaming lumakad sa hallway habang hawak ko ang phone ko at naka-on yung flashlight. Sabi ko kay Sean, "Huwag tayong titingin sa paligid. Diretso lang tayo ng tingin para hindi tayo lalong matakot." At ayun nga ang ginawa namin. Pero habang naglalakad kami, pakiramdam namin ay may mga nakatingin sa amin sa kada pintuang nadadaanan namin. At hindi lang yon, mas bumibigat din yung pakiramdam ko na parang may malamig na nakapasan sa likod ko. Samantalang wala naman kaming dalang bag that time. Bukod pa doon, pinagpapawisan din kami ng malamig. Kahit hindi naman mainit sa hallway. Kahit kulob yun dahil nga gabi na. Nung makaabot na kami sa kabilang side ng nursing hall at pababa na sana ng hagdan, bigla namang namatay yung ilaw sa may hagdanan sa may 3rd floor. Yun lang ang liwanag na naaaninag namin maliban sa flashlight ng phone ko. Tapos, nawala pa. Dahil doon, ay mas kinilabutan pa kami. Sa sobrang kaba ni Sean, nauna na siyang tumakbo. Dali-dali siyang bumaba ng hagdan papuntang 2nd floor, kung saan meron pang ilaw. Ako naman, kahit na nauna na si Sean, hindi ako nagpadala sa kilabot. Kalmado lang akong bumaba ng hagdan, kahit pa natatakot na rin talaga ako nun. Hindi ko na lang inisip din yung parang nakapasan sa likod ko. Sinundan ko na lang si Sean pababa ng 2nd floor. Nung nasa 3rd floor na ako, nilingon ko pa yung paligid. Wala namang tao. Kaya sinong magpapatay ng ilaw? Kahit kinikilabutan na, kalmado pa rin akong bumaba ng hagdan patungong 2nd floor. Nung nandun ako, biglang nawala yung lamig na nakapasan sa likod ko. Pero yung kilabot at nginig, nandoon pa rin. Sabi ko kay Sean, "Bakit ka naman tumakbo pababa? Kala ko ba di ka takot?" Pero ang sabi niya, "Gago ka pre, nakakatakot kaya sobra." So nag-decide na kaming bumalik sa iniistambayan namin na parang walang nangyari. At doon na nagtatapos yung nginig experience ko kasama ang tropa ko. Hindi lang yun yung unang experience ko sa nursing hall. Pero kaya ko to shinare dahil iba yung kilabot na naramdaman ko noon. Dumagdag pa na biglang namatay yung ilaw
kahit wala namang security guard o maintenance na nag-iikot that time. Yun lang po. Maraming salamat. Next time ay mag-share po ulit ng story si York kapag hindi na siya busy. Yun lang. Paalam. Good day po, Boss Kira. Ako po si Rizel ng Bataan. Pero andito ako ngayon sa Makati. Nagtatrabaho bilang isang sales clerk. Mahilig po talaga ako sa mga horror. Mapa-movie man yan, program sa radyo o comics. Kaya ko din po na-discover yung channel nyo nung minsan na naghahanap ako ng horror podcast sa Spotify. Hanggang sa nakarating na nga ako dito sa YouTube channel mo. May gusto lang din akong i-share na kwento sa inyo. Nangyari to noong college days ko. IT po ang kinuha kong course. 2 years lang para makapagtrabaho agad at makatulong sa pamilya. Hindi ko nga din alam paano nangyaring nasa sales ako ngayon. Basta ang importante, may trabaho at kumikita na. Active po ako nung nag-aaral pa ako. Hindi ako ganun katalino kaya bumabawi ako sa ibang bagay, gaya ng pagsali sa iba't ibang mga org o club. Pero ang pinakagusto ko talaga sa mga nasalihan ko ay yung performing arts club. Hindi naman sa pagyayabang pero magaling po kasi akong sumayaw. Palagi kaming nasa sabak nun sa mga inter-university competition. Pero never pa kaming nag-champion. Bulok kasi yung choreo namin Anyways, so may isang competition nun na ginanap sa ibang campus. Bale, same school naman pero ibang branch lang. Kung tama ako ng pagkakaalala, parang Baliwag ata yun o Bukawi, Bulacan. Basta maalin dyan sa dalawa. Pang-apat kaming magpe-perform nun. Kaya pinanood muna namin yung 3 nauna. Pero nung nagpe-perform na yung second group, biglang sumakit yung tiyan ko. Kinailangan kong magbanyo. Kaya nagpasama ko sa isang kagrupo ko na mag-CR. Tawagin na lang natin siyang Jeline. So nagpasama ako kay Jeline. Sa CR sa tabi ng hagdan kami napunta. Sa ground floor lang din. Okay naman yung CR. Malinis, pero medyo madilim lang sa part na yon. Kulob kasi. Pero may ilaw naman sa loob. Walang ibang tao noon bukod sa amin. Walang estudyante o teacher. Halos lahat nanunood ata sa competition. So nagmamadali na akong pumasok kasi talagang sasabog na ang taal. Sa dulong cubicle sana ako pupwesto, kaso may tao pala. Kaya sa katabing cubicle na lang ako kasi 2 lang naman yun. So naupo na ako sa bowl at inilabas na ang sama ng loob ko. Nung marinig ko na parang nagsasalita ng pabulong yung nasa kabilang cubicle. Parang mahinang ugong lang yung nadidinig ko kaya hindi ko naiintindihan. So binaliwala ko na lang. Kako, baka may kausap lang sa phone. So tuloy lang din ako sa ginagawa ko. Umiire-ire pa ako kasi ang sakit talaga ng tiyan ko nun. Maya-maya, narinig ko naman na humahagik-gik ng mahina si ateng nasa kabilang cubicle. Uy, sabi ko, mukhang jowa yung kausap at kinikilig-kilig pa. Pero hindi nagtagal. Bigla naman siyang umiyak. Loh, kako. Baliw si ate. Tatawa tapos iiyak. Unti-unti, palakas ng palakas yung iyak niya. As in, todo bigay na yung iyak.
Tapos biglang nagsalita si Jeline na nung time na yon nananalamin sa lababo. Uy, okay ka lang? Umiiyak ka ba? Umiiri-iri pa akong sumagot nun. Ha? Hindi ah. Si ate yun. May problema ata. Okay ka lang ba, ate? Sinong ate? Tanong ni Jeline. So sinabi ko na yung nasa kabilang cubicle nga yung umiiyak. Hindi sumagot si Jeline. Narinig ko siyang naglakad papalapit sa cubicle. Tapos binuksan yung pinto sa kabila. Gagi ka. Wala namang tao dito eh. Sabi niya. So ako, bilang isang duwag na nilalang, kinilabutan agad. Walang sabi-sabi. Dali-dali na akong naghugas at nagbuhos nun. Hindi pa success pero pwede na yon. Tapos agad na akong lumabas ng cubicle para sana hilahin na palabas si Jeline. Pero nauna na pala siyang lumabas nun. Agad na kaming tumakbo nun pabalik sa mga kasama namin. Sakto namang patapos na mag-perform yung third group pagdating namin doon. Pagkatapos naming sumalang, humiwalay muna ulit kami ni Jeline sa grupo. Pumunta kami sa kantin at doon namin napagkwentuhan yung nangyari. Pagkabukas daw niya ng pinto ng isang cubicle at pagkasabi niya sa akin na walang tao doon, bigla daw siyang may naramdaman na malamig na hangin na dumaan sa harap niya. Sobra siyang kinilabutan, kaya hindi na siya nakapagsalita at agad na lang na lumabas ng banyo. Parehong-pareho din pala kami ng nadinig noon. Pamula pa lang sa mahinang salita, yung hagik-gik, hanggang sa malakas na iyak. Nagulat nga daw siya kasi akala niya talaga umiiyak ako dahil sa sakit ng tiyan ko. Yun pala, ako lang ang nag-aakala na may tao sa kabilang cubicle dahil wala naman daw siyang nakitang paa sa siwang ng pinto nun. Ako, Sir Kira, meron. Kitang-kita ko talaga na may tao sa loob nun. Kaya nga hindi ako nakapwesto dun doon naman talaga sana ang gusto ko. Grabe yung takot naming dalawa nun. Mabuti na lang din pala at nagpasama ako. Paano na lang pala kung mag-isa lang akong nagpunta ng CR? Ikinuwento din namin yon sa mga kasama namin nung pauwi na kami. Lahat sila kinilabutan din. Pero mas nakakakilabot yung nag-third place pa kami sa competition. Bugok kasi nung koryo namin Shoutout nga pala sa boyfriend kong si James. Siya po yung koryo namin nun. Love you always, mahal. Yun lang po, Sir Kira. Salamat kung mabasa man ito. God bless po. Hello, Sir Kira. Kumusta po? Ngayon lang ulit ako nakapag-send. Pero isa po ako sa mga nag-send na sa inyo ng estudyante stories noon. Ito pong kwento ko ngayon ay tungkol naman po sa karanasan ko ng college ako. Hindi ko na lang po sasabihin yung lugar o yung school na yon, Sir Kira. For privacy na rin po. At hindi na makadagdag sa takot ng iba pang mga estudyante doon. Nadidinig na din po namin ng mga kasama ko itong kwento na to sa iba bago pa kami makapag-retreat doon. Pero syempre, hanggat hindi mo pa naman nararanasan, hindi ka talaga maniniwala. Dahil madami naman po talagang
kwentong katatakutan na hindi naman talaga totoo. Kung doon ka nag-aral, sigurado kahit isang beses sa buhay mo, napasok mo na yung dorm na yon kapag nag-retreat kayo. Yung dorm namin, basically ay isang malaking kwarto lang na merong maraming bunk beds. Ang kwento, meron daw isang bed sa corner na tuwing 2:00 yata o 3:00 ng umaga, umuuga daw mag-isa kahit wala namang nakahiga o natutulog doon. Since madami naman kaming magkakaibigan, pagpasok pa lang namin doon, pinagdikit-dikit na namin yung mga bed namin at matutulog kaming tabi-tabi. Yung dalawa kasi sa kasamahan ko noon, takot na takot, kaya yun yung naging solusyon namin. And yes, Sir Kira, unang gabi pa lang namin doon, pinaramdaman kami agad nung pag-uga ng bed. Hindi naman malakas yung uga, pero umuuga talaga. Takot na takot kami nun, pero saglit lang din naman ay nawawala na yung pag-uga. Yung kasama namin na natutulog doon sa bed na umuga, takot na takot. Kaya ang ginawa namin, inihiwalay namin yung bed na umuuga at sumiksik na lang siya sa amin. Sobrang puyat kami nun dahil hindi kami masyadong nakatulog after ng paramdam. Sa totoo lang po, since may mga experience na ako sa mga katatakutan sa dati kong school, hindi na masyadong nakakatakot yung pag-uga na yon para sa akin. At naniniwala din kasi ako sa power of prayers. Pero ang pinaka nakapagpatindig ng balahibo ko ay yung minsang pauwi na ako. Nasa hallway na ako ng dorm namin noon at papasok na ng kwarto namin. Nung mapansin ko, yung nakaputing babae na hindi ko mawari. Basta nakaputi siya at tumatakbo sa hallway. Naramdaman ko kasing may tumatakbo, so nilingon ko saglit hanggang sa makalagpas siya sa akin. Dali-dali talaga akong pumasok sa room namin dahil kamukha nung tumatakbo na yon si Mama Mary na rebulto sa dorm namin. To be honest, Sir Kira, takot kasi ako sa mga rebulto, lalo na sa mga Santo Niño. Kaya nung makita ko yung kamukha ni Mama Mary na rebulto, takot na takot talaga ako. At niyaya ko agad na mag-pray yung mga kaibigan ko na kasama ko sa loob. Pagkatapos ay saka ko ikinuwento yung nakita ko. Pagkatapos kong magkwento, nagkwento din yung isa ko pang kaibigan tungkol sa nangyari sa kanya nung bago daw kami mag-retreat. Nasa school pa siya noon dahil may hinihintay pa siya na kasabay umuwi. Kaunti na lang daw ang tao sa school, kaya ine-enjoy daw talaga niya yung peacefulness ng paligid. Hanggang sa madaanan ng paningin niya ang isang madre sa katapat na building. Nandoon lang daw yon sa hallway at parang tinitignan daw siya. Napatakbo daw siya agad nun sa gate kung nasaan yung guard. Dahil ang sabi niya, wala daw mukha yung madre. Walang mukha pero ramdam na ramdam niya na sa kanya nakatingin. Ang sabi pa niya, nakakatakot daw pala kahit may alam ka na sa mga kwentong kababalaghan sa school. Iba daw ang dating kapag sa'yo na nangyari. Sobrang bigat daw. Pagkatapos noon, nagdasal ulit kami para naman makatulog kami ng payapa bago man lang matapos yung retreat. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Pasensya na po. Hindi pa din talaga ako marunong magkwento. Pero sana ma-share nyo ulit ito sa channel ninyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.